magandang umaga po sa inyong lahat at nandito na naman po ang Team A2B para magatid ng mga kaalaman sa inyo. So, welcome to Farmers Talk 2.0. Ang topic natin ngayon ay ito po. Banamay culture in tank, isa pang pwedeng pagkakitaan, sa likod bahay lang, pwede na tulad ng ulam. Ayan, kumakain ba kayo ng hipon? Ba, siyempre, favorite yan. Oh. Ayun, at saka yung ating mga kasama, si Miss Ana, kumakain ka ba ng hipon? Yes, oo, paborito ko nga yan eh. Talaga? Hipon, Mahal ba ang yes. hipon sa inyong lugar? Yung topic natin ngayon, mga 150 per kilo. Wow, Oh. Yan. ganda na ha? Murang-mura, ha? Oo. Si Miss Rachel. Kasi sa Thai, Ah? pag maliliit, gano'n. Pag maliliit, 150. Pero pag malalaki na, mga 220 to 250. Grabe, Oo, ano? Masarap yan, yung banami. Pagkain bumibili ako niyan, yung mga kasinlaki ng mga 2 inches, 3 inches. Mhm. Napakasarap gawing alamang. Ano ba yan? Sasabihin mo, kala ko pa naman. Aswahe. Oo. Ay, ganun ako mag-alamang eh. Tapos ang manggang ko, alam nyo kung ano? Ah, Yung paho. ang Alam, galing na. doon sa hindi nakalam, yung Matamis paho, yun. mas maliit pa yon sa pahutan. Yung pahutan kasi maliit yun eh. Yes. Ayun. So, ayan ho, ang ating pag-usapan ay napakasarap na Vanamay. Pero ano ba ang Vanamay? So, yung Vanamay, tinatawag natin yan dito sa Pilipinas as hipong puti Uy, or white leg shrimp kasi ang Vanamay, ang kulay na translucent na white. Compared sa nakikita natin na tiger prawn, yung tiger prawn kasi, it's darker than Vanamay at saka may stripe siya na black sa likod pati sa tail. Yung Vanamay naman, white siya. Yun. And actually, hindi siya native sa atin dito. Nung 1980, na-introduce ang aquaculture dito sa Philippines. Tapos, followed by Taiwan, 1981, and 1988, mainland China. So, yun na-introduce sa atin yung Vanamay, yung breeders natin, nanggagaling pa sa Hawaii, Mexico, sa mga Layo, Latin no? countries, South American countries. Tapos, followed by Taiwan and mainland China, nag-alaga na rin sila ng Talaga Vanamay. palang ang China. Talagang aktibo sa lahat ng pagkakitaan. Tinitignan talaga nila, no? Yes. Kasi di ba, they already said na old civilization, ibig sabihin, advanced sila. At kasi ang maano mo sa kanila, isang maganda kasi, napakasisipag nila eh. Oo. Yung makikita mo naman, kahit yung during my time, nung bata ako, nakikita ko yung mga Filipino-Chinese dito. Wala ako nakitang namamalimos yan, masisipag, marunong silang maghanap buhay. Nag-iisip sila, wala silang sinasayang. Ayun. Correct. Yun. So, noong 1996, doon na nag-develop yung Taiwan at saka ng mainland China ng commercial production. Tapos, sumunod na lahat ng Asian countries, nag-spread na yon. And then, nag-experiment yung mga Asian countries kung pwede ba ang Vanamay sa fresh water. And doon nag-experiment sila, kasi okay sa ano naman. yan eh, sa usually brackish water yan. Yeah. Yung brackish water po kumbaga na pag umaga 50% na salt water tsaka 50% na fresh water. Yes, nag-experiment sila ng indoor at saka freshwater commercial production kasi sa mga coastal waters, nagkakaroon sila ng problem sa mga diseases na nakukuha nila doon. Tapos, minsan, zonal problems pa. Yes, oo. Kaya, nag-try sila indoor. Nag-try rin Yun. sila freshwater and maganda naman. So, hanggang doon ngayon. nagsimula ang aquaculture Yes. ng Vanamay. So, ayan po, nakikita natin na, kumbaga, gumawa ng paraan dahil sa dami pala ng problema noon. No? Yung pagsisimula, nung nalaman ko yung istorya ng Vanamay, medyo na-touch yung puso ko. Lungkot ako eh. Oo, dahil una ang Very emotional. Philippines 1980. Yes. Oo. Advance pa na tayo. Sumunod lang ang Taiwan tsaka sabi niya mainland China. Tapos bandang Yeah. huli ang commercial production China tsaka Taiwan. Right, oo. Yan na nga kailan kaya tayo magigising? Nagtuturo tayo magtanim ng bigas. Ngayon, nag-i-import tayo ng bigas. Kaya Ang dami natin tinuturo sa mga kalapit nating Asian countries. Ngayon
Ngayon, depende tayo sa tayo ngayon na nag-aaral naman sa kanila. Correct, oo. Pero ang tanong diyan kasi ituturo natin sa kanila yung magandang pagkakita nito kahit sa tank lamang. Ang tanong, gaano ba katagal yan? Baka naman 1 taon kalahati yan bago tayo kumita diyan. Oo. 'Di ba? So, Gano'ng katagal nga ba yan pag nag-culture ka? gaano katagal ang Banamay? Ayan. Ang Banamay ay lumalaki ng Miss Ana? Yes. Mabilis alagaan kasi ang Vanimay. Actually, 3 months pwede ka na makaharvest. Nasa 20 grams na po yan. Ganun kabilis. Basta maganda yung pagpapakain natin, maganda yung management. So, in 3 months time, meron na tayong makaharvest na Vanimay. So, kumbaga, parang ano lang siya, maikling panahon lang pwede ng pagkakitaan, ano? Opo. So, pwede nating alagaan yan kahit sa tank. Ang tanong, maganda ba talaga? Baka naman, okay, maikli ang panahon, pero mahirap alagaan. Ako, napakadali lang pong alagaan nito. Kahit nga po sa tubig sa bank, pwede tayo mag-alaga. Yung sinasabi ni Miss Annie, napakaliit lang na espasyo o lalagyan, pwede tayo mag-alaga. Ayan. Saka hindi ito nangangailangan ng mataas na protina or hindi katulad po ng mga sukpo kasi nangangailangan ng mataas na protein eh. So, kung mapapansin natin, medyo maliliit yung hipong puti. So, mabilis silang lumaki pero konti lang ang kinakain nila. Ayan po. Maganda pala yung Banamay, no? Konti lang kinakain, mabilis silang lumaki. Yes. Opo. Rachel, narinig ka namin. Yes po. Ayun po, tsaka yung Banamay kasi, good hardy variety siya. So, kumbaga, tolerant siya kahit sa mga low temperature. So, pwede siyang palakihin kahit sa medyo malamig na panahon. So, nakakatagal po siya. Okay. Miss Ana, hindi ba ma-technical masyado ang pag-aalaga ng Banamay? Hindi naman po. Kasi nga, ituturo natin mamaya kung sa maliit na espasyo at sa likod bahay, pwede naman tayo mag-alaga. Tsaka isa pa maganda yung market potential nito kasi sa ibang bansa nga yung like sa US market, ang preferred nila talaga yung mga white shrimp or itong Banamay kasi dun sa lasa nila, tsaka mas mataas yung meat ng yield ng white shrimp kumpara sa mga ibang variety. Oo. Yes. Sa bagay, may kilala ako, bibili lang ng Banamay, pupunta pa sa Saan? Bataan. Doon pa siya mamimili. Magyayaya pa yung doon bumili kasi masarap daw doon ang Hipon. puti. So, itong Banamay, pag nakita nyo sa palengke, siya po yung puti na pinakita natin kanina yung itsura. Yung Tapos, kaya translucent. sinabing hipong puti at white leg shrimp kung tawagin niya sa ibang bansa kasi puti yung paa niya. Oo. Tsaka ano yan, kahit saan pumunta kang palengke, ang dami niyan. Mm-mm. Tsaka yun ang laging binibili ng tao compared na sa mga tiger prawn, yung mga iba-ibang prawn. Mahal kasi ang tiger prawn. Mahal ang tiger prawn. Mahal. Mas mahal. Pero mas malasa pa tong Banamay. Oo, lalo na kung talagang kinulture natin, di ba, Miss Ana? Tsaka Yes pangalan po. na At saka pangalan pa lang, talon na eh. Miss Ana? Go ahead, Yes Miss Ana. po. Ayan po, kasi pang-export kasi ang Banimay kung makikita natin yung mga dry shrimp, Banimay po yun, yung usually tinitinda pang-export. Lalo na po sa China, marami silang ginagawa. Iba-ibang product na galing po sa Banimay. Ay, ngayon, mag-aangkat ka ba sa China kung... Yes. Oo. Kasi hindi lang siya dry, pinapowder pa rin yan. Siguro yung mga nabibili natin pang seasonings na shrimp, yan po ang ginagamit kasi malasa ang Banimay. Di ba pinapowderize? Pang-flavor? Ng China. Opo, tapos sinasama pa nga yan ng tomato. Tapos may chili, so iba-ibang flavor. Hindi naman sa wala akong tiwala. Mas gusto ko yung tayo na mag-dry at mag-technique at gumawa na lang tayo ng sarili nating shrimp powder. Iba pa rin yun. Oo. Masyadong mahirap yung masyadong matalino eh. Kaya nga. So, kumbaga, yes. Isa pang madagdag natin na kaya maganda ding alagaan yung Banamay is dahil nga ang Banamay is matibay po siya sa sakit, lalo na't naalagaan lang siya sa tabang water. Then, ang Banamay din kasi,
mga 2 months, pwede ka na kumuha ng selective harvest. Pwede ka na mag-select. Pwede mo na siyang maibenta doon sa size na gusto mo. Selective harvesting. Yes. Oo. Kumbaga, madaling maging pera. Yes. Yun nga tinuturo natin dito, di ba? Ayan, mga ka-netizen, at ibalita nyo sa ating mga lalo ngayong panahon na ngayon, napakahirap. At nakita nyo naman sa news, ang Philippines is on the stage of recession. Yung iba nga, nagulat ako yung mga ibang mga, like yung Victoria's Secret, they have declared bankruptcy. Grabe, ano? I think yung Jollibee, nakita ko rin, 200 of the stores will be closed or closed already. Ang Starbucks, 400 of, ganun din. So, makikita nyo chain reaction. But don't you worry. Mamaya, magbabanggit tayo na miski sa ating localities lang, LGU o barangay, pwede tayo namang mabuhay. Miski ganito na yung recession tayo. Makakatulong din tayo sa gobyerno natin. Basta kailangan lang self-discipline at kailangan ilabas natin yung pera natin. Miski barya, kailangan gastusin natin. Umikot yan. Ang ekonomiya. Oo. Oo. So, ang tanong, bakit yung sinasabi ni Miss Ali, napakaganda ng production noon. Pati aquaculture, ang tagal na pala nagsimula at nagsumunod naman ng Pilipinas. Pero bakit parang lumungkot yata yung ganitong pag-aalaga sa ating bansa? At hindi lang, nakikita mo lang puro mga pond, di ba? Sa ngayon. So, anong naging problema noon na importanteng malaman natin mga kaibigan para alam natin ang gagawin natin na solusyon? Yan. So, yung una doon, yung nagiging problema kaya hindi nagsasucceed sa pag-alaga or pagkukulture ng Vanamay is yung mga viruses. And nakukuha rin to sa mga coastal waters kaya tinaray talaga nila na mag-indoor. So, yung mga viruses na meron sa Vanamay at saka sa ibang shrimp, merong white spot virus. Makikita niyo po yun kasi may white spots po yung Vanamay, yung shrimp. Saan? Saan may white carapace. spots? Dito sa may ulo, sa helmet Yes. niya. May meron. puti-puti. Yes. Ah, First, okay. nakikita siya sa sport. Paano makikita yon? Pag gabi lang, umaga? Kahit umaga, Yeah. kitang-kita. Yes. Kahit umaga kasi, nung namamalengke ako, nakikita ko yun eh. Ah, Ayaw lang ako Hindi, that's true. Namamalengke ako noon, nung maliliit pa sila. Kaya lang ayaw kong pagbilhan ng tindera eh. bakit? Kasi yung iba frozen, pinatutunaw ko muna, sasama sa tinda. Pag nakikita ko, tumatalikod sa akin. Tinatakpan yung mga tinda eh. Kasama ba sa timbang yung yellow? Ay, syempre, hindi nila ako maloloko. Pati sa manok frozen, kasama niya. Pinatutunaw ko talaga eh. Anyway, yung white spot. Yes. Tapos meron ring Taurus syndrome virus. Doon, makita mo na red yung ditong part niya. Sa baka naman itog yun. Hindi. Talagang pula. May sa mga cells niya na may mga pigments, nagiging red yun, gawa nung virus na yun, pati sa tail. Adult naging adult na mo na siya. siya makikita. Yes. Adult Anong na. virus yun? Taura. Taura, bago yan eh. Hindi po, matagal na po siya. Ganon. Tapos Alam ko lang kasi tatlo eh. Go ahead. Yes, tapos nangihina rin yung shrimp. At saka, hindi sila kumakain na maayos. Mahina sila kumain pag may mga virus. And yung infectious hypodermal and hematopoietic virus, yun po, hindi po siya masyadong detect, hindi siya agad nakikita. Kaya minsan may virus na siyang ganon, pero hindi nyo pa Ano makikita. yun? Namamatay ba agad? Na hindi mo Hindi na lamang naman. may tama ng ganon? Hindi naman. Minsan, buhay pa siya, may virus na siya. Mhm. Tapos, ang makikita mo doon na pag may infectious hypodermal virus siya, nangihina siya. Tapos, hindi siya maganang kumain. Ayun, ayaw kumain ng malakas. So, pagka ganun, Yes. affected yung growth nila. Oo, Pagka hindered maapektuhan. growth napansin talaga. yun na ng grower, so ang tendency nun, yun yung pag-start ng pagbagal ng paglaki nila. So, dapat, once na nag-aalaga, kahit nasa fresh yan, dapat maging observant sila sa mga alaga nila. Yes. Mm-mm. Tapos, meron pang isa yung baculo mid-gut gland virus. Doon, nag-occur yun sa mga early stages, sa mga Bata-bata pa. post-larvae, yeah. Mhm. Doon. And then, makikita mo na yung hepatopancreas niya. Alam mo yun, usually nakikita nyo na dark Yes. na Saan oval lugar? na Saan ganon. lugar yun? Sa dibdib? Yeah. Sa tiyan? Parang yung pag Malapit sa head, malapit rin sa, Okay. sa may digestive area niya. Okay. Tapos na makikita nyo na medyo white siya.
medyo white na yung hepatopancreas niya na dapat hindi. Dapat medyo brownish na, medyo dark yun. So, ibig sabihin, may tama siya ng anong virus? Baculomate gut gland virus. Okay. Tapos, yun. Tapos, ang common dito sa mga virus na to, natitrigger siya ng environmental factors, lalo na sa mga high temperatures at saka pag sobrang low temperatures. Kasi ang Vanamay, kailangan nila ng mga tropical temperatures lang, saktong temperatures na 26 to 32 degrees Celsius. Pati sa water quality rin po, yan, very important po yan. Doon po minsan nakuha yung mga viruses and sa mga waste. Okay, so kumbaga, manage. Yes. Nagkaka-virus siya hygiene. pagdating doon sa tubig na. Yes. Okay. Doon natitrigger po. Next, isa pang nagiging problema, kaya yung ating Vanamay production is nahihinto nung unang panahon dahil nga sa seawater sila, is dahil nagkakaroon sila ng bacteria. So, merong mga bacteria na nakaka-apekto sa ating mga hipon, lalo na yung acute hepapancreatic necrosis disease. Ito yung makikita mo, yung katulad ng nabanggit ni Miss Ali. Isa rin siyang bacteria na mapapansin nyo na yung inyong hipon kapag ka may sakit dito, is yun nga, yung slow growth, mabagal halos hindi kumakain, at saka yung kanilang pinakakaliskis, cuticle, is parang nalilesor siya, natatanggal. Yun po ang ano. At isa pa yan, Natutuklap. So, pag natutuklap. may mga ganun nga tayo nakikita ang hipon na bagong ano pala, pero Parang tuklap. sobrang malambot na siya. Oo. Then, So, ibig sabihin may sakit yun. Yes. The next po, na isa pang bacteria, yung vibriosis na tinatawag nila. Ito, maraming bacteria kasi yung vibriosis. Pinaka-common po ito, lalo na kapag ka mga stage niya is mga 30 days pa lang, first 30 days po ng inyong pag-aalaga. So, mapapansin nyo na ito. Dahil dun sa hatchery nyo, makikita nyo po yung inyong mga Vanamay po is ano na siya, tawag dito, hindi na rin siya masyadong lumalaki. Nagkakaroon na siya ng ganong sintomas na Stunted growth. Oo, na slow growth yun. Okay. Then, isa pang sakit po na nakaka-apekto sa ating mga halagang Vanamay is Kaya hindi sila ponjal. nakapagpatuloy nun. Yes. Oo. Yung ponjal disease, yung tinatawag natin na nagkakaroon ng yung kanilang mga gills, parang brown spot yung kanilang mga gills. Yun po. So, isa rin po yun. Kaya, ang mas maganda po para maiwasan po natin itong mga ganito po na mga sakit sa ating mga alaga. Una-una, check po natin yung quality ng ating water. Kasi kapag ka masyadong maraming mineral yung water natin, mas mabilis pong magkaroon ng mangitim or magdumi yung ating mga water. So, check po natin yung quality ng ating water. At the same time po, stocking density. Mahalaga po yung stocking density sa ating mga Vanamay. Kasi kapag ka masyadong marami at hindi nyo napapansin yung patuloy na pag-anak sa isang lagayan at dumadami sila doon, so nagkakaroon po, kapag nagkaroon po ng sugat yung ating mga Vanamay, Papasukin na ng papasukin fungus. na po yun ng fungus. So, mas maganda check po natin yung ating stocking density. At then, yung water po, quality of water. Then, yung environment din po, i-check din po natin. Yun po. And then, another cause pa nung nagiging problema sa pag-aalaga ng Vanamay is yung mga parasitic diseases or mga parasites. Isa na dito, yung tinatawag na cotton shrimp disease or kilala rin sa tawag na milk shrimp. Cotton shrimp kasi from the word itself, yung itsura niya parang nagiging malabulak yung appearance niya. Medyo cottony. Kasi nga nagkakaroon ng white mass dun sa kanilang katawan. Yung parang So, lamog-lamog ba yan, Miss Yes, Rachel? yes po. Nako, hindi ako bibili ng ganyan. Hiwalay na ba? Ang nagkakas dito yung mga microscopic parasites na nai-infect nila yung abdominal muscle ng Baka sila na nandun lahat. Vanamay. Oo. Then another is yung Gregarine disease. Itong Gregarines naman, group of parasites din siya na kapag nag-germinate sila or na-develop, nai-infect naman nila yung intestine ng shrimp. So, ang most affected dito is yung juvenile stage ng Vanamay. So, kapag na-infect sila nito, ang makikita nyo is nagkakaroon sila ng yellow discoloration. Tapos, medyo nare-reduce yung growth nila. So, hindi nagtutuloy yung paglaki. Kasi parang isa ring nagiging sanay dito is kumbaga hindi nila nakukuha yung mga or hindi nila na-absorb masyado yung nutrients dahil nagkaroon sila ng ganitong disease. And then isa pa dito is yung black gill disease. Yung
kumbaga, yung sa black gill disease, parang tatlong bagay yung nagkukos dito. Bakit nagkakaroon sila ng disease na to? Isa dito is yung nakaka-accumulate sila ng debris sa kanilang gills. Ibig sabihin, nakakuha sila ng mga dumi-dumi doon sa tubig. Ibig sabihin, poor yung water condition. So, mahalaga na ma-check natin yung quality ng ating tubig. Tapos, isa dito, cause din siya ng fungus. Yung gills nila nagiging very dark, deep black yung kulay. And then, isa pa dito, nagkukos din isa ay bacteria din. So, yung initially, kapag na-infect sila dito, nagiging orange to yellow yung kulay. Nagiging darker na rin siya hanggang maging itim. Yung fresh talaga na Vanimig is pure na white, na wala man lang ka-spot-spot. Oo. Kung ang ginagawa ko, pag namimili ako sa palengke, lalo na pag pinipisil ko siya. Ang tapos as much as possible, hindi nakahiwala yung ulo sa katawan. Okay. So, para talaga maano mo fresh. Tapos, titignan mo yung, di ba, ang hipon, nakikita mo naman yung katawan nila. So, minsan talaga, yung mata mo dapat matala sa pagtingin ng binibili. Mabusising mamimili. Kailangan yun kasi syempre, di ba, hindi naman natatanggal yun doon sa halimbawa na-harvest na, nasasama naman lahat yun doon So, ikaw bilang mamimili, so kailangan maging ka rin, maingat ka. Yung sinabi ni Miss Ana, maganda yun. Dapat talaga ka translucent. Ako ang ginagawa ko sa'yo, pag bumibili ako, pinipisil ko yung katawan. Masasaktan yan eh. Pag nakita dumilat yung mata at lumabas yung dila, nasaktan. Sariwa to, buhay pa to eh. Ba't kayo inubo lahat? Matry namin. Alam nyo, wala yung lalamunan ko doon. Tutugtungan ko yung sinabi ni Sir WBA. Total, nagsabi siya eh. Sa pagkakalam niyo ba, natutulog ang hipon? Ayun. Yan ang sagot ka na. Sino makakasagot? Si Sir WBA dapat sumagot noon. Si Sir WBA. Ang hipon, pag natutulog, nakabitin. Wais yan eh, wais. Po yata, lagi nakamulat lahat siguro. Ang mga hipon din, nakamulat din po yan eh, pagtulog. So, natutulog sila, Miss Ana? Hindi, gumagamit yan yung... Kung bakit hindi nakakapikit sila sa ilalim ng tubig pagtulog. Bakit? Ay, syempre yung malalagyan ng tubig yung mata nila. Nakahiga, nakatayo ko dahil baka malulunod. Miss Ana, nakahiga, nakatayo sila matulog. Yes. Ano posisyon nila matulog? Nakahiga, nakatayo. Sige. Ganito yon. Siret. Siret na. Ang hipon, alam nyo ba? Ayan. Dagdagan lang natin. Natutulog din sila. Ngayon, wag niyong isipin, lalo na kung naka-aquarium kayo, yung lalagyan niya na siya'y patay. Kasi hindi siya kumikilos katulad ng ibang isda pag natutulog. Hindi kumikilos at nakatayo. Nakapatayo. Sabihin, vertical ang hipon pag natutulog at laylay yung kanilang antena. Pag nakaturo yung antena nila, gising yan. Alam niyo na. Okay, alam niyo. Okay. Okay, galing ha. So, ang tanong ngayon, dahil nalaman nyo na yung mga problema na naging constraint o hadlang noon, kaya ba nating solusyonan ngayon yan? Kasi sabi natin, mag-alaga tayo at kumita. Yes. May solusyon ba dyan ngayon? Yes. Kasi, siyempre, mag-aalaga tayo, madali. Siyempre, i-consider din natin yung health benefits ng kakain. Diba? Hindi yung, wala tayong kasi, kung ikaw yung magninegosyo niyan at pababayaan mo, kaya may epekto sa health ng tao at naubos ng tao, wala na rin bibili. Kaya protektahan mo sila. Diba? Let them live. Let their food be their medicine. So, yun po ay kaya na nating gawin na magkaroon tayo ng eco-culture na ligtas kainin ng tao. Yun ang target natin ngayon. Okay, so... Actually, dagdag ko lang Opo. Diba, siyempre, iba pa rin yung banamay na sa dagat, natural habitat nila lumaki dahil malasa. Diba? But then with the situation right now, polluted ang tubig, lahat ganyan, heavy metals, and lahat yung mga sakit-sakit tulad ng namin sa while ago. Siyempre, kahit pa paano, matatakot ka. So, now, we resorted to tank culture na indoor, pero yung lasa, pwede namang hindi masacrificean.
tulad ng sabi natin, what you eat is what you are, what you feed them is what you're gonna get. Nasa formulation din ng ipapakain mo yan para ang lasa niya Masarap. malasa, tsaka mas masustansya, mas daig pa yung natural. Ayun. Ayun. So, yun ang gagawin natin ngayon para makapag-alaga tayo, walang problema, kikita tayo, magaan lang gawin. So, mag-alaga ho tayo ng banamay sa loob ng ating bakuran gamit antang. Sa pag-aalaga po ng banamay sa ating bakuran or sa loob ng ating bahay is pwede tayong gumamit ng mga tang, tarpaulin, tolda, at saka yung mga available materials na meron po sa atin na pwede nating pagkasyahin. So, pwede nyo pong gayahin itong mga nakikita po natin dito. Nasa ano yan, ano? Na sa internet, ito sa Shopee. Yan. Yan. Then, ang ginamit nila is, tank na kulay blue. Yan. Then, next po, yung sa kabila, is Okay. yung tarpaulin. Tarpaulin lang po yan, Lona. So, nag-improvise na lang po sila. Nagawa na lang sila ng frame. So, yan nabibili. Yes, Gawa mga na. nabibili po yan, gawa na. So, yan. So, madami naman po tayong pwedeng mapagkunan po ng mga gawa na. Yan, So, mukha inchik din yan. oo, sa incheck, masyadong mahal po yung presyo. $20? $20. Oo. Then, next po, ito, pwede rin, 1.5 liters lang po. So, makakapag-alaga na po kayo ng banamay po dyan. Then, yan. So, yan po yung IBC tank na 1,000 liters. So, meron siyang, pwede natin yan lagyan ng mga 100 peraso. So, next, kung malakihan naman po yung ating gagawin, so, pwede po yan, ganyan yung gawin natin. Pagdugtong-dugtungin. Pinagdugtong-dugtong lang po nila. Ang galing, ano? Mm-mm. Pwede na to doon sa isang nakita kong compound. Tabi-tabi lang. Tabi-tabi. Oo. Water. Lagay ng Galing, ano? water, yes. IBC tank. Then yan is parang lona lang din po yan na nilagyan na lang po ng frame. Yan, ito naman kung medyo kapos kayo sa budget, pwede po yan yung gawin nyo. So, kahoy at saka drum na pinutol. Kaya lang, ang problem po dito is masyadong mababaw po yung pagkakaputol. Then, yan. Yan, parang swimming pool type po. So, pwede po kayo magpapabricate na lang po ng mga frame po nila. So, yan is... Hindi, yan. Sa internet, ang dami niya, makikita sila. Yes po. Oo. Yan po. So, yan po. So, marami po tayong nakita na pwede po natin gayahin. So, pwede po kayong maghanap po sa sa internet po kung saan po mas mura. So, kung wala naman po at medyo malayo po kayo sa Kabihasnan at gusto nyo mag-alaga ng banamay, pwede naman po din kayo magawa po ng sarili nyo po. So, yung pattern po natin is yung parang kuna po ng bata. Yun, pwede nyo pong gawin. Pwede po kayong gumamit na lang po kung meron kayong mga extrang lona po dyan or mga plastic na malalaki na maganda at matibay. Pwede po yan. At gawing frame po, pwede kahoy po, kawayan, o kaya naman po ay may mga bakal po kayo na mga extra. Pwede nyo pong gawin yan. Gayahin nyo po yung mga pictures. Forma, po sa slide po oo. namin. Oo. At saka kung talagang walang-wala at Opo. talagang very strict ang budget, natatandaan niyo yung yung sealer na yung sealer na nabibili. Ay, yes po. Oh. Pwede niyo ring gawin yon na para i-seal yan ba yung mga tarpaulin na ganyan, okay, mga nung tapos na yung eleksyon, yung mga pwedeng buo-buuin niyo yon para lang mag-try muna kayo. Pagka yun talagang kabisado niyo na at yung alam nyo na lahat ng gagawin, doon kayo maglaki ng unti-unti. We don't want you to start big. We don't want you to Kulang lose budget money. pa, oo. Lagi nating isipin, it's just like planting something. Pag-aralan nyo muna magtanim ng isang puno ng kamatis, pag naging successful kayo, lakihan nyo ng paunti-unti hanggang malaking-malaki yung kamatis. From in and out sa mga problema, alam nyo, hindi kayo malulugi. And even the market. Yun. Ito, market nito, hindi problema yan. Correct, oo. So, pwede niyong gawin lang ito. Katulad din yung kanina yung pinakita natin, box lang siya na maliit, pero ganyan. Parang styro nga lang po yung itsura niya eh. Pero pakunti-kunti lang. So, kapag nakapag-try ka na dun sa isa, pwede ka magdagdag. Oo. Yan, pwede mong gawin yan sa basement ng inyong bahay. Balikan natin yung kasi may nag-text sa akin, yung hindi na rin natin na-touch yung paano maiwasan yung mga viruses. Okay. Yes. So, technology-wise, meron na tayong sistema. Yes, meron na naman tayong technology. Ang usually kasi ginagamit dati,
dinidisinfect nila yung mga Vanamed using mga formalin, chlorine, pero ang maganda ngayon at saka ang safe. Ngayon, ang technology talaga. So yun, ang technology kasi, ang ginagawa niyan, yung micropotential energy niya, ginagamit yan against sa mga viruses. Mga viruses, they have very unstable energy. And the viruses cannot withstand the energy from the technology, so they explode. Sumasabog. Yeah, nawawala yung mga viruses. Talagang, Parang lang, kunwari, if you overcharge your phone, di ba, minsan sumasabog yung ibang so phone. hindi nakakayanan yung lakas. Yes. So, ganun rin po sa mga viruses. At nadedetect kasi ng technology kung nasa paligid niya, yung mga viruses, ay masama. Kaya pag na-detect niya na masama ito, yun na. In addition to that, actually yung mini-mention ni Ali is actually yung Atobi technology. Nung araw kasi, until now they're using it. Dito sa isang Asian countries, napakalaki nung potential nung kanilang sa hipon, saka mga lobster, ganyan. But then, ang problema nila, yung viruses. Then, there are 10 countries that have worked together in collaboration with this Asian country. Gawa ng halos lahat ng Asian country, iisa lang ang problema nila dyan, yung mga viruses na yun. So, yung mga strains are affected. Until finally, they come across with our technology, this Filipino technology. So, nagpunta tayo doon because we were invited by their government. So, to cut the story short, yung pinag-experimentahan noon ay talagang may tama niyang yung mga viruses. It's a contained lake. So, yon, nando sa gitna yan, yung ating sabi na, fish cage, ganyan. Doon nag-strike yung mga viruses, lahat doon sa paligid patay. Yung sa atin lang ang natira. Na treated with the technology. May dalawang ang namatay na inaapakan lang nung caretaker. We also did that sa may Pampanga, sa Gomi, at saka dito sa Malolos, ganyan. Kasi dito sa atin, yung tubig sa atin, pagka mag-harvest, palalabasin nila yan, pa-pump out. Tapos, pagka maglolo dyan, kukuha ulit sa mainstream, ibabalik doon, which also came from the Manila Bay. Marami. So, kung may tama yung balik doon, miski disinfect mo yan, binabalik mo ulit yung virus. Correct. So, until finally, kami naman, this is just by accident. Yung tao, may fish pan siya, at may piggery. Ngayon, nagkataon yung isang kilo ng Atobi na butas, nahulog doon sa yung tubig ng fish pan. Tapos after a week na tumagsak yung sabi niya, engineer, yung Atobi, ano ba nagagawa nun sa aqua? Sabi ko, wala, hindi ko pa alam, wala pa kami experience yan Kasi napansin ko, yung natuluan nun na sabugan ng Atobi, nag-clear. Yung tubig. Yung perimeter niya. Basta yung tinamaan niya. Let's say, isang teaspoon yung sumabog doon, siguro yung mga 5 inches na radius, nag-clear yung tubig. So, parang nahawi. nag-clear, luminaw. Sabi niya, mataas ang mortality niyo kasi polyculture yan May crabs, may tilapia, may bangus, merong hipon, ganyan. So, sabi niya, pwede nating i-try. Sabi ko, wala namang mawawala. But at least meron tayong nakitang resulta. Ganyan. So, ginawa namin yung 1 cubic meter na 10,000 cubic yon kasi ang nung fish pan ng lalim 1.5 So, 1 lang yung tubig niya, 1 meter. So, 10,000 square meters, so 10,000 cubic. Ang inilagay ko doon, dinisolve natin doon sa isang 200 liters ng drum, yung 1 kilo. At that time kasi very polluted yung ginawa ko muna 2 kilo. So, 2,000 grams. Natunaw na, in-spread out namin doon sa buong pan. After mga 3 days, napansin niya nawala yung amoy burak, yung ganyan. Tapos medyo nag-clear. So, the next week, nilagyan ulit namin yon. Pero 1 kilo na lang inilagay ko, 1,000 grams. Alam mo yung water quality niya, nag-improve, tapos nawala yung baho. Tapos sabi niya, yan yung talagang tamang tubig para dyan Tapos, sabi niya,
At saka, engineer, nawala yung ang dami ko kasing tama ng virus yan eh. Yung, doon lang ako natuto ng white spot, yellow hood, luminous bacteria. Opo. Nawala. So, nung nag-harvest yun, in-invite niya ako. Sabi, ang lalaki nung mga hipon, ganyan. Tapos, napansin namin nung hinarvest yun, yung yung balat, hindi nakadikit sa laman. Oo. Ayun. Tapos, nung kinain yun, alam mo, manamis-namis siya. Yung mas masarap ba dun sa yung ulo, hindi nila kinakain yan eh. Ayun. O, Bakit? hindi nila kinain. They don't tell us the reason. Pero kami kinakain namin. O, ganyan lang. Hanggang later on, merong isang batch doon na yung parang hinalabos na, yung nag-yellow na, yung sabi niyo kanina. Kumuha ako, kala ko luto na. Sabi, ay, hindi rin, hiraw pa ho yan. Kako, luto na, kulay na. Hindi ho, nagtataka nga, ganyan. Itinanong ko ngayon sa BFAR yan. Pagka ganun pala, mataas yung protein nung sin. So, that's what we need. Tapos, nagpa-test kami niyan, yung sa ulo, kasi yung mga histamine, yung mga tao hindi makakain yan, nangangati, ganyan. Yung histamine niya, significantly reduced. Kasi nga, based on sa principle of technology natin, nalilinis ng cells yung sarili niya. Detoxification. Kaya, kahit ano man yung umano doon, yung nakain nila na madumi, ganyan, nalilinis. Kaya yung, in fact, pag kinain mo, mararamdaman mo malinis talaga eh. So, in that case, as I go along with that, kasi kalimitan, nauula sa akin yung result bago ko pag-aralan yung paano nangyari. So, from there, ni-research ko ni-study ko. Since the technology is micropotentials energy, nung isinabog ko sa tubig yan, siyempre, yung charges spread out easily. So, yung mga beneficial bacteria na natotoxify din, namamatay, na-charge niya, lumalakas siya. Lumakas din. Oh. Lumalakas, tapos nalinis, napapatibay niya yung membrane nila, yung structure. Yung bad bacteria, namamatay kasi the bad bacteria, when I studied it, yung potential, yung charges niya is fluctuating. Kasi their aim is to destroy. Ayan. So, yung charges ng technology, pag kinuha pa nila and beyond their capability to hold it, their tendency is to explode. Parang battery na overcharge. Namamatay sila. So, what remains, kalimitan, is the good bacteria that, and mabilis sila mag-multiply. Tapos, sila yung may capability kasing mag-break ng mga chemical chain. Let's say, hydrogen sulfide. Yes. Ayan. So, yung hydrogen sulfide, pag naandun yan, i-break na niya into single elements. So, yung hydrogen, yung sulfur, nitrogen, kung whatever na nandun sa chain, i-break niya, magiging single na lang yon. So, it will not affect. Kasi, pag iyan nagtumaas na sa surface ng tubig, and within that space, nandun, lumalango yung isda, di syempre, wala silang supply of oxygen. Mamamatay siya. 3 minutes, the cells will already die. So, mamamatay yan. Baliktad yan. So, in this case, hindi niya na, kasi nga, yung na yun, nabe-break niya. Tapos, yung potentials niya, na-charge nung technology, bumababa siya, nahuhold siya dun sa ground because of the G-force. Tapos, yung carbon dioxide na marami tayong carbon dioxide sa aerospace eh. Opo. So, once it touches the water dun sa surface, na-charge na yung CO2, most especially the oxygen. Okay. So, pag na-charge yung oxygen molecules, siyempre, tumaas yung potentials, yung force of attraction niya dun sa G-force, lumalakas na ibababa siya, which the species need. Dissolved oxygen. Ganun pala yun. Na-attract pala sila. Yes. Galing. So, that's how things work. Yeah. So, hindi na natin problema, sa pag-aalaga, yung mga sakit-sakit kung meron tayong technology na kasama sa ating pagkukulture. So, Miss Kale Bawan, may pan ka o okay yan. Sa indoor ka, okay. Pero sa indoor nga, kasi wala naman tayong problema dyan. Basta't may ganyan, nyo lang, ituturo namin sa inyo para masabi. But basically ngayon, yung mga sakit na yan, hindi natin problema. May solusyon tayo. Ang ang problema natin, paano magkameron ng laman ang bulsa natin ngayon. Yun. Kaya yun ang tinatalakay natin ngayon. Back to income earners. Yes. So, dahil nasabi na po kung ano yung mga klase ng paglalagyan ninyo, na gagamitin, mga containers and tanks. And of course, paano ba naman yung pagpili ng lokasyon at yung espasyong gagamitin natin?
So, hindi na magiging problema ngayon yung pagpili ng area ng paglalagyan natin kasi nga pwede siyang pang outdoor, pwede rin pang indoor. So, kung may malaking space tayo sa likod ng bahay, pwede nating ipwesto yung ating tank or sa bakuran. Or pwede rin naman kung may basement tayo, pwede rin tayo magpwesto doon. Wala naman magiging problema kasi kahit naman nasisinagan directly ng araw or hindi, babubuhay pa rin yung ating ipon, yung shrimp. Dahil syempre sa tulong na rin ng technology, masusupplyan naman ito properly ng dissolved oxygen. So yun, kung pwede rin naman, kung may rooftop din tayo, pwede rin naman tayo magpwesto doon. Kung malaki-laki yung area natin, pwede rin tayo maglagay doon. Or iba nga kung masete pa, kung meron tayong mga swimming pool hindi na ginagamit, pwede pa nga din doon, mas malaki pa yung hindi ka nabibili, Oo. Sayang naman. So, pwede pa nating mapakinabangan. Oo. Ayun po. Ayan, But so... at least mag-ala tayo ng space na magkakasya yung ilalagay nating size ng tank. So, pwedeng may 2x2 meter or 1x1 meter, makakapagsimula na po tayo. Oo. O kaya yung parang kasing laki ng cabinet, ng mga box, ano ba yung lalagyan natin ng mga damit? Storage ba? Oo. Pwede na yun, di ba, Miss Rachel? Yung ganong espasyo? Ayan, pwede po yan. So, hindi natin problema yung laki ng espasyo. Kung sabihin, wala ho kaming malaking lugar sa amin. Kaya nyong gawin yan kahit nga sa drum, di ba? Pwede. So, maliit lang na espasyo yun. Yun. So, sabi nga, miski underground or what? Pwede. Miski walang araw, para din yan yung kumpare ko eh. Lolo ko, Hindi, yung pare ko, nabuhay yun. Walang araw. Basta't may pagkain lang at tubig. Nabuhay. Okay. Natatago dun sa asawa eh. Pero buhay siya ngayon. Para din baname yan eh. Ganon. Yun. Tawang kumpare, ikinumpare sa Baname. Sa Baname. Okay, so bukod po, tingnan nyo listahan natin kung paano kayo makakapagsimula. Kailangan meron kayong lugar na kahit maliit lang. Alam nyo kung saan po pwesto. Maghanap-hanap na kayo ngayon sa parte ng bahay ninyo at sa bakuran. And then we have the tanks or containers na pwede nyo gamitin. At ang susunod, syempre, yung aalagaan ninyo. So, paano ba ang pagbili niyan? Miss Ana, malapit yata sa inyo, meron. Dito, para mas dapat kasi accredited yung bibilhan natin. So, yun yung magandang stock na bibilhin natin. So, ibig sabihin, walang mga sakit. Kung yung mga breeders natin accredited, so pwede naman po tayo magtanong sa malapit na BFAR sa atin. O kaya pwede naman po tayong mag-search doon sa kanilang website na pwede natin pagtulungan, yung www.chipdex.org.ph. Yan po. Although na mga ulang po yung kanilang inaalagaan, pwede naman po tayo magtanong sa kanila. Ayan, kung saan pwede tayong bumili ng mga fingerlings na hipon o vanillay, yung puting hipon. Ana, ayan po. Diyan sa inyo sa Los Baños, di ba may BFAR dyan? Nakakabili din dyan, Dito po, meron din po. Pero ang mga, ang inaalagaan po nila usually is mga bangus, tilapia. So, bihira po, wala po kasi na ulam po dito. So, yun po yung laging inaalagaan nila ngayon. Ganon? Opo. Ang alam ko po dyan sa mga parting norte, sa Zambales, Pangasinan, yan yung pinakamadami nag-aalaga po ng mga puting hipon. Kasi sa Pangasinan, isinasama nila po yan doon sa pag-aalaga nila ng bangos, yung polyculture na tinatawag. Nag-aalaga sila ng bangos tapos sinasamahan nila ng vanillay. Yun. Sa palengke ba, pagka bumibili ng vanillay, minsan may mga buhay pa, miski naghihinga-hingalo. Meron po. Ayun, pwede naman i-try na, yung hindi, kaya ako sinabi, kasi let's go on more of yung mga possible. Diba, ganun pa. Kasi ang ginagawa namin yan, nung nahihirapan nga kami, pupunta kami sa palengke, yung mga experiment na ginagawa ko noon, katulad yung mga tilapia, hindi ko alam, punta ko sa palengke, may buhay. O de binili ko yan. Basta't yung tubig ko lang may atubi na charge sila, nabubuhay eh. So, ginawa ko niyan, maaring doon sa mga yung tulad sa ulang at sa hipon, ganyan din. Yun, para we don't make things difficult. Right. Yes, Miss Ana.
Yes, yun po. So, yung usually magandang bibilhin natin nasa post-larvae. Yun po yung talaga inaalagaan natin sa start po na pag-alaga ng hipon. Opo. So, yung post-larvae, yun ang ating bibilin. At yun nga, nabalitaan ko nga dun sa Pangasinan, yung meron silang hatchery doon. At dami-dami nila nag-aalaga doon ng no? Yes. Hello, Ana. Hello. Ana. Ano po? Opo. Ubo-ubo ka, naka-face mask ka ba? Saka face shield. Medyo may mga background po. Nasa windshield. Kasi iba ngayon, high-tech ngayon, baka mahawa kami. Alam mo naman, e-commerce nga, baka may e-COVID na yan eh. Nagkaroon po tayo ng konting medyo konting ubo. Ayan, kaya nga. So, ingat ka gawa lang. ng medyo, dito, ang lakas ng ulan, tapos biglang malamig. Ayan. Yes, oo. Lalo na August eh. Yung mga panahon na madami nagkakasakit at Dinamay mo pa yung buwan. Ay, kasi tuwing August, pagparating ang katapusan. Oo nga. Ako kalimitan bumabagsak ang katawan ko mga December eh. December. Talagang minsan bedridden ako pag December eh. Alam niyo na kung bakit. Pagpatak pa lang po ba, boss? Na December? Pag tumuntong yung bear, nangangatog na ako. Para ewan ko yung makalamnan ko, hindi ko maintindihan eh. Pag na December, ayan, talagang bumabagsak na 22, 23, bedridden ako niyan. Tsaka yung kamay ko parang ayaw pumirma. Paralyzed. Na-virus. Na-virus. Isang season yun 3 months yun ganun siya. Ganun yun, oo. So, itong sinasabi ni Miss Ana na larvae, post-larvae, so bibili kayo ng ganyan, minsan naman yung iba, choices na nila yun, medyo malaki-laki ng konti. Pero ang tip lang namin sa inyo po para hindi naman ma-stress yung inyong mga post-larvae, lalo na kung ikakarga nyo na sa tubig, lalagyan nyo ng technology. Ayun. Doon pa lang sa supot, nilalagyan na natin ng technology yan. Bago natin ipakawalan para matibay sila. Para may preparation. Pag tinignan mo siya, mukha siyang tutube, no? Oo. Yes. Hiwalay yung mata niya. Oo nga. Pero habang lumalaki yan, napupunta na sa unahan. Hindi, baka mamaya yung mga netizen natin magkamen, nakita, ito, baname ito, tutube ito, may pakpa. Hindi, alam nyo ba kung bakit ganun yung mata niya? Magkabilang gilid. Kasi maliit pa sila. So, kailangan tignan nila lahat ng mga kalaban nila magkabilang gilid. Makita nila. Hindi, naniwala naman kayo. Sabihin ko nga sana, ang talino naman ng scientist na nakatuklas niya, nakausap niya to. Ano yung para may protection sila. So, yun. So, habang lumalaki sila, napupunta na sa unahan yung yun ang talagang genetic makeup nila, di ba? Pupunta na sa unahan. So, yan. Joke lang yun. Kayo naman. Masyado daw kasi kayong seryoso. So, 3 months lang, of course. Kailangan lumaki sila. So, kailangan natin ng pagkain. Si Miss Ana uli yan. Ayan. So, yung pinakamalaking factor po, yung syempre, paano lumaki yung ating Ana, bago mo, consider talaga natin yung feed o yung pagkain nila. Ayan. Miss Ana. Opo, may sinasabi si Bossing. Ana, bago mo ituloy, umpisan mo ulit, baka hindi na dahil nagsabay tayo. Ito bang baname, nilalagyan pa natin ng aerator? Yes. Nilalagyan natin ng aerator. Hindi ko po masyadong hindi ka masyado marinig. Kasi hindi natin na-touch kanina. Siyempre, yung ating mga netizen, tulad ng advice natin, don't start big. Lalo kung first timer kayo. Timba, planggana, aquarium, o kung ano man yung lumang container pwedeng lagyan yan, mag-try muna kayo. Once na-survive nyo, napalaki nyo, ayun, doon kayo mag-unti-unti. So, alam nyo na, container, yung water quality, yung tapos may aerator tayo. May aerator tayo. Yun yung nagagawa ng baboy sa aquarium.
Tapos, So, hindi makakaiwas na may aerator. kasi Ayan. yung supply ng oxygen. Opo. Kasi although yung technology, nakakapagawa siya ng mga planktons, phytoplanktons, pero pag kinain yun, that is no longer enough. Okay. So we have to support it. Always remember, no oxygen, no growth. Ayan. Walang lalaki pag walang oxygen. So Okay. ngayon, eto na tayo, pag lumalaki, syempre, minsan yung, di ba, aerator natin, nagsusupply yan. Yes. O minsan, magba-vacuum din tayo. Yung aerator, pwede nyo rin gawing vacuum yan eh. Okay. Yung kabila niya, yung sumusupsup ng ay, yung parang mga water pump. Ayun, parang i-vacuum clean mo lang yung ilalim niyan eh. So, yun. Suction. So, yung full niya, mga 1/3 lang ng tubig ang tapos lalagyan niya panibago para Siyempre, sir, yung nasa bandang ilalim ang kailangan makuha doon. yun nga. So, may marka ka lang. Siyempre, kukunin mo lang yung bababa. Ibig sabihin, pag naandoon, tigil lang muna para hindi maiba yung masyado yung quality. Tsaka yung structure ng water. Okay. Nilinis mo lang yung ibaba para maiwasan natin yung formation ng mga bacteria kasi pag maraming bacteria, organism dun sa tubig natin, sa ilalim, sa mga dumi niyan, kakainin niya, gagamitin nila yung oxygen eh. So, pag ginamit nila yung oxygen, baka makulangan yung mga species natin, nadideprive sila. Ayun. So, that's why kailangan linisin natin yun. Ayan. Tapos, yung binakin nyo, huwag yung tapon lagi sa container. Magandang pandilig. May Ng fertilizer halaman. yan. Okay, go ahead. Ana, ulitin ulit yung pagkain. We go to the feeding management and ano ba yung pagkain? Miss Ana, take it away. Yes. Yun, at katulad ng sinabi ko kanina, so kung ang pag-aalaga natin sa container lang, kasi sa ngayon, marami na po tayo mabibiling feeds para sa Bunny May, naka-design para doon po sa ating mga hipon. So kung wala naman po pagsisimula, so sa fingerlings, di naman po natin kailangan niya na pakainin ng kaagad kasi nagre-rely lang po doon sila sa mga natural food. Yun. So pag after ng mga 5 grams na po sila, saka natin sila na magbibigyan ng magandang pagkain. Ayan po, kung mga extensive na ating pag-aalaga, mas nire-recommend po ng mga mag-aalaga na sa 7 days, once lang tayo magpapakain. Yan yung feeding management natin para mas mabilis yung paglaki ng ating alaga. So, usually yan, mga sa umaga, pinapakain natin. Once lang, pag mga fingerlings lang po yan. So, mamili po tayo sa umaga or sa gabi or mga alas 6 ng umaga. After po nun, pagdating po ng 8 days to 20 days na yung ating alaga, twice na tayo magpapakain. So, pwede tayong mamili doon sa umaga at saka sa hapon. Pwede po sa alas 7 hanggang pagdating sa hapon, alas 6. So, gagawin natin 50-50. So, paano natin pala malalaman o paano natin bibigyan ng pagkain yung ating mga hipon? So, mag-random sampling po tayo, kunin natin yung body weight nila. So, pag fingerlings, at least 5% po ng body weight nila, datimes natin sa total amount o total volume ng ating hipon, kukuhanin natin percentage nun. Yun po, yung product po nun, yun po yung magiging pagkain nila sa maghapon. Ana, so, kung twice na tayo nagpapakain, ihatiin po natin yun sa umaga at saka sa hapon. So, pag sa harvest na para mas madali, pag malaki na po yung hipon natin, kailangan po at least 5 beses po tayo magpapakain kasi nga maliliit po sila, mas madali sila magutom para mas madali yung kanilang paglaki. So, example po, sa feeding time, mayroon po tayo na alas 7, magbibigay tayo. So, alas 11 ang ulit, alas 11 ng maga, ulitin po natin ng alas 2 ng hapon, pagkatapos po nun sa alas 6 ng hapon, and then, sa huli po, mga alas 10 ng hapon. So, 5 beses po tayo magpapakain sa loob ng isang araw. Kasi yan po, para mas mabilis yung paglaki nila. Ayan. Ana. Opo. Ana. Yes yung po. but based on the layman, kasi sabi mo pagka mga around 5 grams na yung hipon, di ba? Opo. Okay. Yung 5 grams, ilang inches yun, more or less? More or less po yung kasi 2 mga 5 centimeter, mga 6 centimeter po yun. Hindi po ako familiar sa inches, pero centimeter po, mga ganon. Okay. Ayan. Ayan, yung mga
Yung mga netizen po natin yon centimeter, kaya yung 1 centimeter almost 1/4 inch yun mga gano, approximately 1 inch. Opo. O kaya naman ganito. Kaya natin tinatranslate lang sa kasi minsan yung iba hindi naman nila alam yon. Opo. O kaya ganito, imagine niyo po, yung isang kutsarita 5 grams yun more or less. Imagine niyo yung calculation nyo na kapag yung hipon yan dinurog nyo, yung pagka nadurog siya na powderize, yung mga volume na yun sa isang kutsarita, yung 5 grams yun. So, ibig sabihin, miski doon, make use of your imagination and calculation. Sabi nga, we are going more of yung practicality. Kung wala tayong mga pangtimbang, kasi syempre, hindi naman natin titimbangin palagi. Kukunin mo, titimbangin mo, kung lumundag pa yan. So, yung calculation natin is more important. Ayun, approximate. Ayun. So, yun lang. At saka nga pala, hindi mo sinabi yung pakakain. Sasabihin mo yata maya-maya yun, yung mga pwedeng ipakain, ano? Nasabi na po. Ha? Nasabi na po. Hindi kayo nakikinig Iyan po. Yan po, yung ating feeding guide. Yung pagpapakain. Pero ano yung mga pwedeng ipakain natin sa hipon? Ayun, yung pwede po tayo magpakain ng mga kung may love tayo, yung mga natural food. Yung katulad po sa ulam, pwede tayong magpakain ng mga gulay, yung mga natira-tira natin pagkain, ayan po. Tapos yung mga kamote tops, pwede nilang kainin yan. At kung sakali wala naman po tayo din mabili na para sa bunny may feed, yung nasabi ko noon na hog feed, pwede po natin pakain yan. O yung mga pellet feed na napakain po sa mga baboy, pwede po natin ipakain. At yung iba po, yung para mas mataas po yung protina, yung iba talaga ang pinapakain nila yung dog food. Oh. Pwede natin ipakain, opo. Galing, ano? Yun. Yes. So, yun. Kaya ko lang naitanong para malaman ng mga netizen natin na hindi mahirap mag-alaga nitong banabay katulad ng ulang kasi kung mawawalan kayo ng pakain, ibig sabihin, yung mga yun, pwede nyo pakain. Tapos, ang ano na lang natin is para mas mataas ang livability tsaka quality, anuhan nyo yan, ang ginagawa namin dyan ba, yung mga dog food o nagano kami yung mantika, nilalagay namin yung atobi doon, tapos, imimix mo yun, pagka-mix mo, imimix mo doon sa doon sa pakain nila. So, para hindi sila para pag kinain ng hipon, makukuha nila yon. Yung technology. So, makikita nila yun. Makikita naman nila results yan Or they can use also, actually, yung iba ginawa ko, yung gelatin. Yung gelatin, nag-gelatize ako, doon ko inilagay yung mga fish, pati yung atobit sa gelatin, tapos inilagay ko lang doon. Yung kain lang sila ng kain. So, na-encode sila to. Correct, Tapos, correct. ayun. Sabi nga, everything, make use of common sense. But Yun. the problem is, if you have no common sense. Yun. Lahat naman meron. Gamitin lang, ha? Joke lang, joke. Okay. Yes, Miss Ana, you have something to add pa. So far, yun lang naman po. Yun lang po dapat nating ating tandaan. Yung mga nasabi nating pagkain, wala namang problema. At saka yun din, ini-stress ko lang yung pagpalaki na po yung ating mga bunny maid, at least frequent po tayo magpapakain. At least 4 to 5 times tayo magpapakain. Depende na po sa scheduling nyo. Ayan. Tsaka maganda dyan sa baname, yung ulang, no overweight, no oversize. Oo. Kasi nga, hindi katulad sa, manok, baboy, may overweight yan, may oversize, ganyan. So, pag na-overweight ka dyan, babagsak ang presyo. Ito, ma-overweight ka, tumatas pa ang presyo. Tama po Diba? yan. Okay. So, ayan, medyo na ho tayo, 3/4 na tayo. Mag-review lang tayo, ng konti. Doon sa pag-aalaga, per square meter, 100. 100, pwede tayo magkarga. Ngayon, dahil may technology tayo, pwede kayo mag-experiment na magdagdag pa para maobserbahan nyo kung ubra pa. Okay? And then, yes, sir. Yan, they try to experiment. Ang bottom line lang naman ganyan, magkakainan lang lahat ng species kahit tao kapag nagutom Huwag yung gugutumin. Yes, Lagyan nyo cannibalism. ng tamang pagkain, tsaka yung supply ng oxygen, dissolved oxygen. Ayan. So, nagre-review tayo, 100 pieces or up, depende sa inyo po. Basta kailan mag-hands-on kayo. Hindi pwede yung ipapamahala nyo sa iba na hindi nyo nasusubaybayan kung anong nagiging problema or anong dapat gawin.
And then, kailangan yung mga tanks natin, of course, the aerator, and kung meron po kayong filter, kailan pa ba ng filter, Sir WBA? Ako, mas magandang may filter just like nung ginagawa na iba kasi yung kahit pa paano yung water quality maganda. Ayun. Kahit tayo rin naman alba, nasa swimming pool ka, kung marumi yung tubig, hindi ka rin maliligo, di ba? Pero kung malinis ang tubig, na-filter, na chlorinate yun, magsiswimming ka, miski isang ban, 2 ban na yung tubig, kasi alam mo, malinis. Yes, okay. So, ayun na, tanks. Mamili na po kayo kung alin ang gusto nyo at napakadali lang naman kahit mura ang inyong puhunan o kapital. And hindi nyo kailangan ng sunlight. Pwedeng meron, pwedeng wala. Ang kagandahan naman kasi sa Banamay, kung halimbawa lang, hinaluan nyo siya ng isda, no? Yes. Halimbawa, may kahalo siyang milkfish, ano? Ang tendency, ang Banamay, nagtatago yan. Di ba? Yung ating tank, pwede natin lagyan ng substrate. Yes po. O yung taguan ho nila, o kapitan, pwede ho yan, kumakapit sila. So, ito po ay kailangan dahil sa yung substrate, makakatulong lalo na pag molting nila. At saka sa pagpapakain. And dahil nabanggit natin yung mga may kasama silang isda, mas gusto nila ang madilim. Yun nga lang ang problema po ito. Kaya mas maganda kung mag-single nga no? Kapag madilim at may kasama silang isda, hindi sila gaanong lumalabas. Siyempre, tatakot, kakainin sila, di ba? O ang problema rin, hindi sila nakakain. So, mas maliit sila. Mas slow growth sila. Kaya mas maganda ho kung wala silang kasama. So, kahit walang araw, basta wala silang kasama, sa buong araw na yan hanggang gabi, pwede silang kumain. So, unlimited ang kanilang paglaki. Okay? And then, yung sinasabi ni Sir WBA na kailangan linisin natin, of course, because nagmo-molt sila. Habang lumalaki sila, nagtatanggal sila ng kanilang mga shell. No? Hindi ho naman sila yung parabang habang lumalaki, masikip ang damit nila. So, magpapalit sila na mas malaki. Yung kanilang pinagpalitan, yun ang sinasabi ni Sir WB na kailangan masaksyon o makuha, and then pati yung tubig din, pwede pandilig. Pero yung shell, sa ibang bansa ang ginagawa nila yan, pinapatuyo nila, tapos ginagrind, sinasama sa pakain. Yes, calcium. Tapos po, ang pagmumolt nila, importante yung nababantayan nyo yan. Kasi yung mga bata, usually po ito usually, 2 grammer and 15 grammer, nagmo-mold sila, nagpapalit po sila ng shell. Kasi lumalaki sila. But of course, depende pa rin yan sa sustansya na nakukuha nila. Kung mas maganda ang pagkain, mas mabilis silang o mas madalas silang magpalit. Pag adult po, usually din is mga 14 weeks, 13 weeks old, yan, nagpapalit sila. And it takes depende rin po yan, sa ganda ng kanilang pangangatawan, yung haba ng pagmumolt nila, yung molting period nila. Depende po yan. Hindi na natin ibibigay yung mga days kasi iba-iba ho yan. Ang mahalagang isa ninyong i-consider sa pag-alaga ng Banamay is stress. Hindi dapat sila ma-stress. Pero may technology tayo na nakakatulong para do sa ating mga alaga na hindi sila gaanong maapektuhan ng mga environmental factor na nakakapagdulot ng stress, which is one, yung pag nagbabawas ng tubig. Yeah. Alam niyo, pag nagbabawas ng tubig tayo sa ating lalagyan, nagkakaroon po ng mass molting. Yan yung sinasabing forced molting. So, ingatan nyo po yon. Kasi, baka naman ang mangyari, meron nagmamolt, meron nagmamas molting, tapos wala kayong taguan. Diba meron tayong nilalagay minsan mga tubo, PVC pipe? Kailangan nila yon. Kasi habang nagmamolt sila, may inilalabas pala silang singaw sa katawan. Marami yon klase, may isang enzyme, gano'n. So, yon naamoy ng mga kasama nila yon. That makes them attractive para makain sila o kagatin sila. Cannibalism strikes. Okay? Because of the amoy. So, kailan may taguan pa rin sila. So, yung sinasabi natin na wag natin silang gugutumin, nakakatulong din yon para hindi sila maghanap ng kakain kahit pa may maamoy silang singaw sa katawan na nagmo-mold. Yun. So, depende ho sa sustansya ng pagkain natin, ang bilis ng pagbabalik ng kanilang shell. Ayan. That's molting. Binaliwanag lang po natin. Ang gagaling ng mga aqua scientists natin na Yes. sa all throughout the years, pero pare, kung nakikinig ka sa akin, para ka palang Banamay. Binalik si Pare. Yung kumpare ko. Bakit po? Mahilig siya sa dilim
Hindi, joke lang. Nakahanap na naman siya ng iba. Oo nga. So, yun po. At saka, kung magtataka kayo, bakit iba ang kulay ng ibang mga shrimp, may ibang baname? Because, maraming epekto yon. Pwedeng yun dahil nag-react sila ng buhay pa sila. Tapos nilagyan mo na kagad ng yellow, minsan nangingitim sila. No, minsan naman sa kinain nila, may mga scientific word na tawag doon sa pagkain na nutrient na inihahalo sa feeds para magmukha silang pinkish, parang ganon. May mga ganon ng technology ngayon. So, color changes, natural po yan sa ating baname. Ayan. Ngayon, puntahan natin yung harvest time. Yan ang pinakamaganda. Nakikita ko nasa inyo pera eh. Oo naman. Okay. Ayun po, yung sa pag-harvest nila, parang katulad din ng sa ulang. So, kapag umabot na sila sa marketable size, pwede na tayong mag-ani. So, in 3 months time nga, 3 to 5 months, pwede na tayong maka-harvest. So, yung ng harvesting, pwede ring selective or pwede ring total harvesting. So, the selective, ito yung kung gusto natin kuhanin muna yung medyo malalaki na, gagamit lang tayo ng net na kumbaga makakalusot pa yung mga maliliit na shrimp. Yung malalaki muna yung kukunin natin. And then yung sa total naman, harvest dito, i-drain na mismo natin yung tank or yung pan natin. Tapos, pwede tayong gumamit ng mga scoop net para makuha lahat yung ating i-harvest na shrimp. So, ano po yung mga marketable sizes? Ang nakakatuwa dito sa Baname kasi for as low as 10 grams, pwede na tayong makabenta nito sa market. So, kung wala tayong pera, gusto na natin magkapera, kailangan natin mag-harvest lang tayo. Yes. So, imagine niyo, di ba 5 grams natin sila sinimulang pakainin, pero by 10 grams, pwede na pala natin siyang ibenta. Uy. Hindi katulad ng mga ibang variety na kailangan umabot sila ng at least mga 30 grams bago magkaroon ng magandang presyo sa market. Pansahog na yan di ba? Yung 5 grams. Yes Okay, po. 10 grams eh. 2 kutsarita lang, pera na. Ayun. So, mga naglalaro sa mga 100 pieces siguro to per kilo, mga 10 grams. Yun. So, ayun, mga ganun. Plus, yun, yung mga sumunod na sizes, depende na lang sa kung ano yung gusto nating size or weight na anihin. Merong iba na 15 to 18 or 18 to 20 grams. Pero yung ideal weight sa market, nagre-range sa 25 to 30 grams. Pero yun nga, kung gusto na nating makabenta kaagad, pwede na tayo magsimula sa 10 grams. Correct. And ang isang mahalaga dito, syempre sa hindi naman sa pag-harvest okay na. So kailangan isa alang-alang natin yung handling process sa kanila pagkatapos i-harvest. So syempre, kung gusto nating makabenta ng buhay na shrimp, so syempre kailangan isa alang-alang natin na hindi mag-suffer yung meat quality nila. Kailangan pag naghango tayo, kumuha tayo ng tubig na galing dun sa pinag-alagaan sa kanila. Yes. Lalo na kung may technology, mas maganda kasi mas matibay yung mga shrimp. Lalo na kung yung pagdadalhan natin or pagbebentahan natin, babiyahe pa natin sila ng mahabang oras. So kung yung paglilipatan natin nilagyan, meron pa ring tubig na may technology, mas makakatagal sila. So, buhay silang darating. Mas mahal. Ayun, kasi baka yung biyahe umabot ng 6 na oras or 12 hours. La Union, Bicol. Pagdating doon, hindi na sariwa. So, or maaaring patay na sila kung mamalasin pa. At yung mga nakatimbong na sila, patay na. Or, ayan, kaya kailangan na-maintain natin yung same temperature na pinanggalingan nila hanggang doon sa pagbiyahe sa kanila para maiwasan din yung thermal shock. Yes. So, yan. Yung pwede natin kasi ibenta to sa mga mga restaurant, yung mga paluto, yung mga nasa dampa, mga ganon. Kasi yung mga commercial yan, ha? Nila. Alam ni Rachel kung saan pwede, no? Mukhang ikaw, Rachel, ay nagpupunta sa mga ganyan. Gusto ko yung mga on the spot na niluluto para, mainit-init. On the spot, Ayun, kasi syempre, meron silang mga aquarium doon na pwedeng paglagyan na naka-display para kita-kita talaga na, na buhay yung pinagkukuhaan nila. So, ayan, kung gusto naman natin ibenta ng fresh to, pero yung hindi na buhay, pagka-harvest, kailangan kasi hugasan natin muna sa malinis na tubig. Tapos, ilalagay natin siya sa mixture ng tubig na may yelo.
siguro mga for 30 minutes or kung yung temperature niya maging below 2 degrees Celsius na. So, ilalagay natin siya sa tubig na may yelo para mamatay yung mga shrimp. After nun, yun, hugasan natin uli para ma-preserve yung quality nila at yung nabanggit nga ni Miss Annie kanina, yung nagkakaroon kasi ng discoloration yan or yung tinatawag na melanosis. Nagkakaroon sila ng yung mga black spot or discoloration sa ulo, sa buntot kapag hindi natin naingatan or hindi natin na-preserve yung quality nila. Kaya yun, isang option yun na gusto natin ibenta ng fresh pa rin. Yun, yung process sa kanya, ilalagay natin sa tubig na may yelo. Yun. Ayun po. Miss Annie, isang tanong na lang bago Yes, saglit oo. lang. May Q&A tayo kasi may tanong. Unahin mo muna to. Opo. Technology, ano yun? Di nyo naman ini-explain. Ano daw yung technology? Explain mo daw. Me? Me, you. Ang Atobi technology po ay isang, as we have said, ay teknolohiya na dito sa ating pag-alaga, nakakatulong po yan. Kasi sa pag-alaga po ng mga ganitong inaalagaan sa tubig, tulad ng baname, importante malalagyan natin ng teknolohiya yung tubig at saka yung mismong hipon. No? Kasi ito yung pinag-uusapan natin, yung baname. Yes. O bakit? Bakit mahalagang malagyan po ng technology ang hipon at saka yung mismong tubig? Sa tubig kasi nanggagaling lahat ng problema. So gaya ng paliwanag ni Sir WBA, ang teknolohiya na ito na Atobi ay powder form po yan, ilalagay natin doon sa tubig para ma-neutralize lahat ng problema doon, lalo na yung hydrogen sulfide. Ang hydrogen sulfide po, isa sa pinagmumulan niya na yung mga poops o dumi ng ating alaga na nabubulok doon or nade-decompose na doon kasama yung mga excess food. Pag na-decompose ang isang bagay sa tubig, nangangailangan niya ng oxygen para ma-decompose, mabulok. So, nagkakaroon ng bacteria dyan, naaagaw yung oxygen. So, ang technology natin, nilalagay natin di sa tubig para makatulong na hindi mawala yung oxygen na yan at ma-neutralize lahat ng problema na nasa tubig. Mabuhay po yung ating alaga. Yung ating namang alaga, kaya din nilalagyan natin ng technology sa pamagitan ng pagkain para makapasok sa kanya. And from there, na-utilize niya yung sustansya, magagamit niya para sa pagpapataas ng kanyang mga antibodies, pagpatibay ng kanyang cellular structure. So, hindi siya apektado ng lahat ng problema in short. So, ito pong teknolohiya natin ay micro-potential energy na nag-charge ng cells. Yes. So, itong hipon, may cells yan, may buhay yan. Yan ang kanyang kabuuan, po? So, pag na-charge yung cells, nagkakaroon po ng mataas na enerhiya yan na aayos po yung function ng mismong cells. Pag maayos na ang function ng cells, lahat na ng papasok na nutrients, lahat ng papasok na vitamins, mga gamot, ay na-utilize niyang mabuti at nagagamit niya sa kanyang katawan. So, sinorkat lang po natin yan. Marami pa pong benefits na may bibigay ang technology. Ayun, so na-explain pong mabuti sa inyo. So, Sir Michael Gildas, I hope. Thank you po sa tanong ninyo. Okay. Meron pang tanong sa ating Facebook? Kalimitan, marami nagtatanong saan makakakuha ng binhi or what? Opo. Yan po ay nakukuha sa ating, nabanggit ni Miss Ana yun kanina, no? And of course, sa mga beef farm hatcheries, isa po dyan nasa Pangasinan, Sipdec. So, mag-browse lang po kayo, makikita sa beef farm lang, pwede na po kayong kumontak at sasabihin nila sa inyo sa mga farm. Sa Pangasinan nga, may matatlong malaking farm dyan na naging hatchery ng Banamay. So, kontakin nyo lang po ang beef farm. May nagtanong lang si Sir Rodel Dial de la Gente. Ano po ang volume ng tubig sa 100 pieces na fingerlings or sa meter by 1 meter na tank? Volume ng tubig? Volume ng tubig ng, 100 fingerlings. 1 cubic meter po yun. So, pwede na po na halimbawa yung 1,000 liters. Kayang-kaya na po nating ilagay doon yung 100 up. Ilan yung ating na-experiment? Kasi po, ang per square meter ay 100. O, yun.
So, sa 1,000 liters, pwede kayo mag-start sa 100. Tapos, obserbahan nyo kung pwede pandagdagan. Total, pwede naman tayo mag-selective harvest. Kasi po, pag masyadong marami, masikip, maliit lang sila. Kasi na-stress sila eh, pag masikip. Okay? Okay. Meron pong tanong dito, yung ating nasa Facebook po ito ng A2B Technology. Address siguro kay Sir WBA na sa hirap daw ng buhay ngayon, ano po yung gagawin nila para sila kumita kahit nasa bahay lang? Kasi sila po ay hindi makapag-alaga ngayon ng baboy dahil dun daw po sa ASF sa kanilang lugar sa Bulacan. Okay. Actually, bibigyan ko kayo na example. Tayong 5 dito, kahit tayo, pwede tayo magkameron na ng kabuhayan. Kailangan may discipline lang tayo at saka respeto at saka sipag sa bawat isa. Tsaka yung suportahan. Okay? Halimbawa, ikaw, Ani, nag-alaga ka ng manok o pugo o may itlog ka. Kami, wala nun. Pwede kaming bumili sa'yo. Okay. Okay? So, kikita ka. Di ba? Saving naman, halimbawa, meron siya nagtitinda siya dyan ng mga kakanin o may bigas, may itlog siya ng manok. Pero ikaw, itlog ng pugo sa'yo. Opo. O meron siya pwede kang bumili sa kanya. Kasi kumita ka na sa akin eh. Oo. Pwede kang bumili sa kanya. So, siya naman, kikita sa'yo. At dahil kumita siya, pwede rin siyang bumili ng produkto mo. Opo. Diba? Si Luz, halimbawa, meron siyang gulay, mga kamatis, okra, ganyan. Eh, wala namang kayo noon. O, miski meron kayong tanim na ganyan, pag ano, tsak mauubos din yun. Opo. Di bibili ka ngayon sa kanya, pwede kang bumili ng mga gulay niya, talong, kamatis. Kikita siya ngayon. Pag kumita siya, pwede rin siyang bumili ng itlog ng pugo o ng pugo mo, pwede siyang bumili ng maalat na itlog kay Bing. At si Ali, meron naman siyang tindang, mga, let's say, isda. Okay, prinosis niya niyang isda niya, mga, yung tilapia, yun, ginawa niya yung process na pwede mo ilagay sa rep. So, kahit kayo, dahil kumita kayo, pwede kayong bumili sa kanya. At pag bumili kayo, kikita rin siya. At pag kumita siya, pwede rin siyang bumili sa inyong 3 lahat ng produkto nyo. Okay. Ganon din ako. Wala akong produkto, pero may tricycle ako, lumalabas kayo. Pwede nyo ako i-hire, babayaran nyo ako. Siyempre, kailangan akong kumain. Bibili rin ako sa inyo. Ayun. Diba? Oo. Ganon, kahit tayo lang, pwede tayong umikot ang negosyo sa atin, makasurvive tayo at So ngayon, itong mga ulang natin at saka itong tinuturan natin, Banamig, yung mga catfish, ano pa ba yung ibang tinorian yan sa mga pugo, mga layers, yan gawin nyo yan. Alam nyo, tayo dito, kaya nga may ang ba ngayon ng marketing, social media marketing, e-commerce, nasa technology na tayo Gamitin natin to sa tama. Ayan. Ngayon, kung halimbawa, sa ibang lugar naman, halimbawa, nasa isang barangay lang tayo. Opo. Halimbawa, nandito tayo, Muntinlupa, maraming barangay tayo. Barangay lang natin to nasa ng pinag-uusapan natin. Marami na rito may barangay Putatan pa. Okay. So, yung mga taga-Putatan, pwede rin natin silang padalan doon. Kaya lang, kung minsan tinatamad tayo, mahigpit dahil may, halimbawa, sabihin natin ECQ, pero inalaw naman ng government natin yung mga nagdadala ng yung mga Lalamove, yung mga Grab na naka-motorbike o motorcycle. Pwede silang umorder sa atin sa social media. So, itong mga nag-grab na to, nabibigyan natin sila ng hanapbuhay, kumikita sa atin. Kailangan din nilang kumain. Sila din pwedeng bumili ng mga produkto nyo. Tayo naman nagbenta sa Barangay Putatan. At yung mga taga-Barangay Putatan, may produkto nila. May mga alamang sila doon. Meron silang patis. Pwede rin tayong bumili noon. So, kung mai-imagine nyo, kailangan wag lang tumigil ng kabibili at kabibili ang tao. Gastusin nila yung pera para umikot yung pera niya, miski maliit. Let's say yung binibigay sa atin ng gobyerno, binigyan kayo ng shop. Ako, hindi ako binigyan ng government na. Wala akong, wala ba? yung 8,000 ba yun? O pumila ko, wala Hindi ako binigyan So, yun. Yung 8,000, gamitin nyo, ibili nyo ng ibili yan. Para yung binagbilan nyo, ano ba yung tinda mo, ganyan. Kahit sa atin lang, Muntinlupa,
iikot yung hanap buhay dito. Ekonomiya. Oo, kasi iba dyan. Yung iba, hindi nabigyan, hindi kasali. Lilinisin ko na lang yung paligid mo. Dadamuhan ko. Siyempre, babayaran mo yan. Pag may pambayad bibili sa'yo ng, meron pala kayong tindang itlampuod. Yung pinambayad nyo, bumalik ulit sa inyo. Pero siya, nakabili sa inyo. So, ibig lang sabihin, sir, limited period, limited movement, pero sa maliit na komunidad, umikot na ekonomiya. Yes, that is economy. Okay. Oo. Hanggat maaari, kung ano yung meron kayo, yun ang bilhin nyo. Kasi kung halimbawa, bumili kayo ng sardinas na galing ng Singapore, mas mura, o China, bumili kayo. Yung pera nyo, inilabas nyo ngayon sa ibang bansa. Diba? Binili natin, sila yung payayamanin natin. Oo. Dapat dito For the meantime, with this situation, tayo muna kung ano yung meron, pagtiyagaan natin. When the good times comes back, doon na lang tayo ulit bumalik yung may nag-i-import. Siyempre, may mga naghahanap buhay din na importer Ayan. Okay. Kung maaari, ganyan na ganyan para hindi natin masyadong maramdaman. Tsaka makatulong din tayo. Hindi tayo maging pabigat masyado sa gobyerno kasi hindi naman kakayanin din. Opo. Diba? Okay. Meron pa pong isang tanong dito. Po sa isang group, kung may pag-asa pa po ba na kumita sa babuyan? Ang sabi nung ibang mga nag-react, maghihinto na ako kasi lugi ako sa mahal ng feeds. Yung isa naman, ang sabi niya, lugi ako sa paghango kasi ng howler, kaya hihinto na ako. And yung isa pa, nagsabi na, lugi ako dahil sa mortality dito sa amin sa ASF. So, mababa ang presyo, nahango, may sakit, walang bumibili. Tapos, sabi pa nung isa, nag-react na, kasi mag-hands-on kayo, hindi na kayo kikita kung may tauhan pa kayo na mismo mag-alaga. At may nagsabi din na nakaka-disappoint ang mga ganitong usapan sa mga Facebook group. How do you react? Ako kasi yung prinsipyo ko sa sarili ko, I will never let myself be controlled by other external forces to affect my livelihood. Okay, halimbawa nagbababoy ako. May baboy ako. Hindi ako magiging dependent sa biyahero. Alam ko na, ginaganon ako ng biyahero. Mag-iisip ako ngayon. Kailangan talaga magsipag ka, lumabas ka, pumunta ka sa mo pwedeng i-market yan, sa palengke, ganyan, Ngayon yung palengke, hindi ka makapasok dahil may regular sila. Pero alam nyo, there is no such thing as permanent. Kasi yung mga may regular na kinukunan niya, nawawalan din niya, makakasingit kayo dyan. Or, yung baboy nyo, katayin nyo, i-process nyo. Kung hindi i-process, katayin nyo doon sa kapitbahay, ilako ninyo. Ako, ang suggestion ko na lang, i-adjust nyo na rin yung presyo nyo. Kasi tataasan nyo, alam nyo naman na walang masyadong income ngayon. So, kumbaga umikot na lang makasurvive, tsaka konting kita. Yung mga thinking na ganon, hindi kayo magugutom. At saka yung binigay ko sa inyong tip, na miski sa barangay nyo lang o miski sa bahay nyo, pwede na kayo magkameron ng ekonomiya dyan Hindi lalabas yung pera nyo, pero lahat kayo kumikita, nakakakain kayo ng ayos, hindi kayo nabibigatan, o hindi man kayo nakakapasok sa trabaho because of the situation. Pero kung gagamitin nyo yung utak ninyo, common sense, tsaka sipag, kailangan sipag at utak Ayan. Of course, tsaka tiwala. Kailangan tiwala. Hindi kayo magugutom. Miski anong hirap ng buhay, hindi kayo magugutom. Ayun. At saka isang maganda niyan, bawa, nagkatay kayo, may freezer kayo o rep. Yung iba kasi pag nagkatay, lalagay sa rep, tambak. Mabubulakan kayo nun. Okay. Mabubulakan kasi nga, bago pa mapalamig yun. Ang gawin nyo, ganito ba, naka-plastic yan. Sigurado hindi na mapapasok ng tubig. Ibabad nyo sa malamig na tubig para lumamig agad yung karne. Paglagay nyo sa freezer, konting time lang, frozen na siya. Ayun. Hindi basta pala sariwa, ipasok mo sa rep. Oo, kasi... Itubog mo sa, halimbawa, timba na may tubig na may yelo. Yes, oo. Mga ilang oras po? Basta't maramdaman mo yung karne, hipuin mo malamig na siya yun. Oo. Tsaka pwede mo rin lagyan niya ng let's say yung tubig mo, lagyan mo ng 10% na chlorine para disinfectant din. Ayun. Hindi naman nakakamatay ang chlorine kasi nga yung tubig na ininom natin, may chlorine yun chlorine din Oo. Tama naman. So kumbaga malesen mo lang yung mga bacteria. Nabibili ba yung chlorine?
Oh, yung Sunrox is chlorine. Pero how sabihin, gaano kadaming patak nun ang kakailanganin siguro? Yung 10%, halimbawa sa isang timba, Na 16 liters. maglagay ka ng halimbawa, 16 liters. Kahit So, halimbawa, mag-multiply na lang tayo. yung 16 liters niyo, lagyan mo lang ng isang kutsarang chlorine. Pwede na. Pwede na yun. Ayun, oo. Okay. Kasabay nung may yelo, pwede na po. Oo, yung tubig na palalamigin mo. Ayun. Lagay Okay. mo yun. Tip natin yan mula sa ating kasama. So, okay. So, may mga tanong pa po ba tayong babasahin? Batiin nga natin yung mga nasa line natin. Sabi ni Sir Reynaldo Villanosa, the best boss idea for survival and sustainability. Correct. Sabi niya po. Survival talaga tayo ngayon. Then, si Ma'am Lori Ispe, 1,000 liter for 100 pieces in 1 meter by 1 meter. Tama po ba? Yes po. Ito kay Sir J. Ongsiaco Martinez. Ano po ang minimum water height sa concrete pond? Sa kung concrete po, mas maganda kasi kung 1 meter ang water level para mas marami kayo mailagay. And then, lagyan nyo ng net sa ibabaw. Ngayon, kung gusto nyo, lagyan nyo rin ng net sa loob. Yes. Para pag magse-selective harvesting kayo, yung unang malalaking size ang makukuha nyo, yung malilit, siyang may iwan, tapos lalaki na naman siya. At saka yung iba, nilalagyan din po ng parang imitate yung habitat nila. Nilagyan nila ng buhangin sa ilalim kasi mahilig magkaykay ang hipon. Another? Sabi ni Sir Fred Manamtam, good morning Atuvi team. Very interesting po ang topic ngayon. Yes. Maraming salamat po. Miss Cheryl, wala na po. Pagbati na lang Okay. po. Alright, so sa lahat ng ating mga nag-post, hindi ba natin nasabihin mga pangalan Okay, nila? sige. Good morning kay Rosita Quintos, Suela Adriano, Nathaniel Gascon, and Gina May Tarayo. Good morning po. Yan. Reynaldo Villanosa, the best boss idea for survival and sustainability. Ha? Ano na? Na, tapos na. Okay. Thank you. Sabi ni Sir Michael Gilas, galing na mga payo mo, boss. Salamat. Thank you po. Alright, okay na po. Yes. Miss Ana, final message. Yun lang po. So, isa sa naman na pwede nating pakinabangan o pwede nating gawin, lalo na ngayong mga panahon na to, sa likod bahay lang pwede na. So, yung laging nagtatanong po kung saan makakabili ng fingerling. So, sa malapit sa Bicol po sa inyo, pwede po kayo mag-inquire. Kung wala man po, ituturo po kayo kung saan malapit po sa inyo. Correct. Ayan po. Miss Rachel. Ayun po, salamat po sa lahat ng mga nakinig ngayon at nakijoin sa discussion. Kaya wag po tayo ma-discourage kahit sa panahon ngayon ng pandemya ay makakapagsimula pa rin tayo kahit sa maliit pa lang, kahit sa bakuran ng pagkakakitaan natin. Tama. Ayun po. Miss Cheryl. Yes, pahabol na tanong ni Rodel D.L. Diligente. Last po, nagre-reproduce po ba ang banamay? Nagpaparami? Yes. May breeders po. Katulad sa BIPAR, may breeders tayo. Kaya meron tayo nakukuhan na mga aalagaan sa hatchery. Tsaka yung mga banay, pag nagtagal-tagal siya, makikita mo, mangingitlog na rin kusa yan eh. Sabi ni Sir Jun Sakayan, thank you, I learned a lot. Ayun. Thank you also. So, yan po. Sir WB, your final message to the public? Okay, sa aking kumpare, sa totoo, sumalangit nawa ang katawan, ang katawan mo, ang kaluluwa mo, pasensya ka na, alam mo, mahal na mahal kita, kailang kuna kang kinuha ni Lord, kasi nga yung mababait, unang kinukuha yan eh. Sige, kumpare ko, wala na yun, wala na nga eh. Sige. So, sa ating mga viewers, mga OFWs na nagbalik bansa, at saka yung mga balik probinsya, ito po ang isang magandang pagkakitaan. Kahit sa malit lang na lalagyan, meron na kayong masarap na hipon na hindi na kayo bibiling natatakaw sa palengke na wala tayong pambili. So, meron tayong maha-harvest at may titinda pa. Tsaka kami naman ho dito, once na mag-harvest na kayo, willing naman ho kayong kaming paunlakan ng inyong invitation
para matikman namin yung Baname. Ayun. Wait, may si Sir Rodel ulit excited to start my backyard Baname. Good. Pag may tanong po kayo anytime, wag lang po yung natutulog ang Team Atobi. Yes. Feel free to text us and call us and message us sa ating Facebook page. Yes, just message po sa Atobi Nanotechnology or pwede kayong tumawag po sa aming mga cellphone number, Globe 0917-540-8887, sa Smart 0939-917-2886. And then, landline 842-3003. Oh, yan. Tsaka, we would always like to remind you also na, ibawa ganito, nag-topic tayong ganito, no? Gusto niyo mag-umpisa. Imagine niyo lang nakatabi kami na, halimbawa, may nakalimutan ko, pwede naman kayong tumawag. That's why we have to make use of our cellphone, technology, lahat para maituturo namin. Kumbaga, andyan lang kami lagi sa tabi ninyo. At saka meron pa tayong lato, kasama din kami sa lato. Yes. Iniimbitahan din namin kayo na mag-join po sa Livestock Agri Aqua Troubleshooters Facebook group. Doon nyo po i-post ang mga tanong nyo, problema nyo. At kami naman po, at ang iba nating kasama dong members ay willing, very much, sabi nga na, handang sumagot sa inyo. Ayun, at saka sa lahat ng engage sa agriculture, nagbababoy, nag-iitik, nagmamanok, ano man nangyayari sa atin na tulad na nababalitaan natin at ina-advise tayo ng Department of Agriculture, wag po tayong masisiraan ng loob at wag kayong titigil kasi pag tumigil kayo, kumbaga talagang pinutol nyo na yung flow ng inyong lifeline. Correct. Ayun. Kumbaga sa gripo, yung gripo, kung tumutuloy yan, kahit papaano, meron pa kayo nakukolek na tubig. Pero pag totaling sinarado niya, wala ng tubig, mauuhaw kayo at madidinet kayo at alam niyo na ang susunod. Bibili kayo ng soft drinks. Tubig. Lastly na lang po, ayun pong ating mga orders and deliveries, Miss Luz, Miss Cheryl. Ayan, pinasa sa iyo. Or, lang po kayo, tawag ko, text, message po kayo sa amin para sa assessment ng ating mga deliveries. Pwede naman po yan anytime, basta wag lang po kami ay nagtutulog na. Yes, then meron pa po. Salamat sa mga advice, Boss WBA, and good morning po kay Sir Nestor. And salamat po, Team Atobi from J. Martinez. Okay. Thank you. Thank you sa lahat ng nanood, nag-message, sumilip. Salamat po ng Basta po marami. yung deliveries po natin, pwede po tayo sa Victory, LBC, JRS, and of course po yung mga pwede natin gamitin yung mga Capex. riders. Yan. So, Ayan. pwede po natin i-cater po natin. Basta maging patient lang po kayo kasi minsan talaga Delayed. nagkakaroon ng problema ang LBC sa pag-deliver dahil Hindi sa alam nyo naman, naka-lockdown. Yes. Pero still, ginagawa nilang paraan para magpatuloy yung ganyang Same problem po ekonomiya. with LBC. Sa ngayon po, yung mga nagpo-follow up ngayon pa lang po kami po-process kasi una po wala silang box, wala silang box, sticker. wala support. So, talagang medyo medyo naghihirap na si LBC Sa dami ng mga orders Oo. siguro at deliveries. And anticipation din natin, kailangan din maintindihan natin. Unawain. So, yun lang po. Okay, maraming salamat po sa ginawa ninyong panonood. Thank you po. Hanggang sa susunod po nating episode ng Farmer's Talk. Always remember, Team Atobi will continue to educate Share! And inspire others! Bye-bye! Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon.
Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila paanong ginawa nyo. Oh, oh, Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala